I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I
ihandog sa iyo ang mga awiting ito, ang aming buhay, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa dakilang puli, salamat sa pagyakap mo, Ama.
worship Him. Hallelujah. Yes, open your mouth. Worship Him. Hallelujah. Our God is good. He is faithful. He is wonderful. Worship Him. Hallelujah. Oh, we worship You. We worship You. We worship You. Hallelujah. Thank You, Lord. We worship You, Father God. We adore You. We magnify Your name, Father God. Muli, Panginoon, maraming salamat sa kalayaan na meron kami na Ikaw ay aming napupuri, nasasamba, nadadakila, napaparangalan sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli, O Diyos, kami ay iyong itinako sa lugar na ito. Patuloy po namin dalangin, O Diyos, mangusap Ka sa aming pong kalagitnaan. At hayaan mo na muli sa pamamagitan ng iyong mga salita ay amin pong maunawaan, Panginoon, ang iyong dakilang layunin at kalooban sa aming pong mga buhay. Tunay nga, O Diyos, napakahirap sa aming mga buhay. Kung kami man, Panginoon, ay dumarating sa isang kalalagayan na kailangan naming magdesisyon, kailangan naming humakbang. Ama, sa oras na ito, Diyos, hayaan mo na ang Espiritu ng pananampalataya ay dumaloy sa aming pong kalagitnaan. Kaya, O Diyos, ihanda mo ang bawat isa, buksan mo ang kanilang kaisipan upang patuloy nilang maunawaan ang bawat salita mo na mahayag. Buksan mo ang kanilang mga pandinig upang malaya po nilang mapakinggan ang iyong tinig sa umaga nito. Buksan mo ang kanilang mga puso, Panginoon, upang ang bawat puso ng iyong mga anak ay maging matabang lupa na pagkahasikan ng iyong mga salita. Upang sa ganon, O Diyos, ang salita mo na mahasik ito ay tutubo, mamumunga at walang ibang makikinabang kundi sila, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang kabuuan ng aming pong gawain. Sa oras na ito, O Diyos, anumang plano ng kaaway, O God, to distract our service today, O God, ay aming sinisira, aming sinasawatan, aming pinapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. And we ask the move of the Holy Spirit of God sa aming pong kalagitnaan. Kaya, O Diyos, minsan pa sa iyo namin iginagawad ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah. Sa ito, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya, katabi kita ngayon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. So, noong nakaraang linggo ay ating pong pinagsaluhan ang salita ng Diyos patungkol po kung paano natin ipapasuri ang ating pong mga puso. Dahil alam naman po natin na ang puso ng tao ay likas, na ito po ay sinungaling, ito ay grabe ang kanyang kalipuan at kabulukan, at walang ibang pwedeng magsaliksik at magsuri ng ating pong mga puso maliban sa ating pong Panginoon. Amen? So, sa mga talata na ating pong pinagsaluhan ng nakaraang linggo, ay daman-daman po natin kung paano ang Diyos ay nag-usap sa atin
kung paano ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita ay unti-unti tayo ay kanyang inaayos at binabago. This morning, nais ko pong ibahagi po sa inyo ang isa sa mensahe ng Panginoon na alam ko po ay ito ang kailangan ng marami po sa ilan sa atin na nandito po sa ating pong bahay panagbahan. Hindi man sa ilan kundi sa lahat dahil naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, handa ka na ba? Okay? Okay, huwag niyo munang isipin yung mga iniwanan niyo sa bahay, anumang sitwasyon, anumang mga iniluto nyo na talagang natatakam ka na para ikaw ay umuwi ka agad, para makain mo na ang iyong tanghalian. Huwag mo munang isipin yan. Okay? Mag-concentrate po tayo sa mensahe ng Diyos sa umagang ito. Buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Deuteronomy chapter 1 in verse 6. Okay? Sabi po ng salita ng Diyos sa umagang ito na ating pong pagsasaluhan, "The Lord our God said to us at Horeb, You have stayed long enough at this mountain." Sa Tagalog, nagsalita sa atin si Yahweh na ating Diyos sa Horeb na nagsasabing, namuhay na kayo ng sapat na haba sa maburol na bansa ito. Ito yung salita na iginawad ng ating pong Panginoon at kanyang ibinigay kay Moses. At itong salitang ito ay ibinigay din ni Moses sa lahat ng mga tao na kanyang kasama sa kanilang paglalakbay simula nung sila ay ialis ng ating pong Panginoon mula sa Ehipto, mula sa mga kamay at pamamahala ni Haring Paraon. At sa kanilang paglalakbay, hindi maiwasan na may mga lugar na sila po ay nag-i-stay ng matagal. At dito po sa talatang ito ay makikita po natin kung paano ang Diyos niremind niya ang mga Israelita through Moses na sila ay namuhay, nanahan, tumira doon sa lugar ng Horeb ng sapat na habang panahon. Ibig sabihin, masyado na silang tumagal na doon sa kanilang pananatili o pananahan doon sa lugar ng Horeb. No? At dito po, makikita po natin na sinasabi ng ating pong Panginoon na kailangan nyo ng lumisan. Kailangan nyo ng umalis. Kailangan nyo ng humakbang at lisanin ang lugar na iyon. Okay? So, ibig sabihin, kailangan na nilang magbago ng lugar. Kailangan na nilang magbago ng sitwasyon. Baka doon sa kanilang pananatili sa lugar na iyon ay masyado na nilang na-enjoy yung buhay doon. Masyado na silang naging kampante sa kanilang sitwasyon at sa kanilang buhay sa lugar na iyon. Amen? Pero, alam niyo po, sa ating pong Panginoon, ang disenyo niya sa kanyang mga anak ay hindi mananatili sa isang kalalagayan. Ang disenyo ng Diyos sa kanyang mga anak ay hindi yung manatili sila sa isang lugar o sa isang sitwasyon. Dahil maging yung buhay po natin, simula nung tayo ay pinanganak, hindi tayo nanatiling sanggol. Amen po ba? Paglipas ng ilang araw, linggo, buwan at taon,
merong pagbabagong nangyayari sa buhay ng isang bata o isang sanggol na isinila. Hanggang siya po ay mag-mature. Sa buhay din po natin bilang mga mananampalataya, nung baguhan pa lang tayong mga Kristiyano, nung bago pa lang tayong tumanggap sa ating pong Panginoon, may mga sitwasyon at kalalagayan sa ating pong mga buhay na hindi natin maunawaan at meron din maging sa ating pong paglago bilang mga mananampalataya, unti-unti rin yung ating ginagawa upang tayo po ay unti-unti nating maunawaan ang kalooban at salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. So, yung progress na mangyayari sa buhay natin ay hindi po ito nangyayari overnight. Okay? So, makikita po natin, maraming mga mananampalataya, 10 taon na sila sa gawain, pero mabagal ang kanilang paglago. Why? Because many of these people, they are afraid of change. Ulitin ko. Because they were afraid of change. Sila ay takot sa pagbabago. Sino dito ang natatakot sa pagbabago? Lalong-lalo na kung nakasanayan mo na ang isang bagay. Lalong-lalo na kung nasanay ka na sa buhay na meron ka. Pero alam niyo ba, sa Panginoon, walang permanente. Laging merong pagbabago at nangyayaring pagbabago sa buhay po natin. Amen? So, kailangan maging handa po tayo sa mangyayaring pagbabago sa ating pong mga buhay. Because whether we like it or not, merong change na magaganap. Sa mundo, kung ikukumpara natin ang kalalagayan ng mundo ngayon, 10 years ago, ang laki na ang nabago. Sa ating pong bayan, kung ikukumpara po natin, kung ako'y babalikan ko, nung panahon na unang kami ay dinala ng Diyos sa lugar na ito, ang laki ng pagbabago. Amen? Merong change na naganap. Pero minsan, kahit na merong pagbabagong nangyayari, maraming mga tao ang hindi makasunod. Okay? So, ano ang dapat natin gawin? Para pag dumating man yung time na ang Diyos ay meron ng gagawing pagbabago sa ating pong buhay, ay hindi tayo mahuhuli at hindi tayo maiiwanan, kundi tayo ay makakasabay. So, ano ang dapat natin gawin? Kailangan maging handa po tayo. Sabi mo sa katabi, kapatid, maging handa ka. At marami po sa atin ay nasa isang kalalagayan na sa tingin po natin ay masyado na itong matagal. Sino dito yung kanyang kalalagayan few years ago, yung pa rin ang kanyang nararanasan na yun? Hindi ka ba nagsasawa sa kanya? Amen? Hindi ka ba nagsasawa sa iyong buhay? Na meron ka 10 years ago, paglipas ng 10 years ago, yung pa rin. Na sa tingin natin ay masyado ng matagal. At kailangan natin ng makalaya at maiwanan yung ganoong kalalagayan. Pero minsan, dahil nga po, hindi po tayo handa, alam niyo ba kung ano nangyayari na lang sa atin? Para na lang tayong paikot-ikot sa ganoong kalalagayan at sa ganoong klase po ng buhay. Amen? At dahil paulit-ulit at mabalik-balik na lang yung ganoong kalagayan, tayo ay nahihirapan na. Sino bang hindi nahihirapan? Pag yun at yun na, at yun pa rin ang iyong kalalagayan. Meron ba may gusto na
Yun at yun pa rin ang kalalagayan mo. Di ba lahat tayo gusto natin ng pagbabago? Gusto natin ng paglago. Gusto natin ng progreso sa bawat aspeto ng ating pong mga buhay. At hindi lamang po tayo nahihirapan pag paulit-ulit at pabalik-balik yung ganoong sitwasyon na meron tayo sa ating pong mga buhay. Ito rin ay nakakapagod. At dahil sa ganyang kalalagayan, ano po ang nangyayari minsan sa atin? Nagiging disappointed po tayo. Discouraged po tayo. At yung iba, umahantong doon sa isang kalalagayan na minsan dahil mahina yung kanilang pinagkukunan at pinaghuhugutan, dahil yung kanilang pananampalataya ay hindi nakasalig sa ating pong Panginoon, marami, lalo na sa generation na meron tayo, marami ang nagpapatiwakal. Pero ito ang sasabihin ko po sa bawat isa sa umagang ito. Ano man yung kalalagayan mo sa oras na ito, hindi pa tapos ang ating Panginoon. Amen? Hindi pa tapos. Yung kwento ng buhay mo ay hindi pa natatapos kung anong merong buhay ka ngayon. Amen? So, ano ang dapat po natin gawin? Panahon na para ikaw at ako ay makalaya at makapagpatuloy tayo sa ating pong paglalakbay bilang mga mananampalataya. Bago ako magpatuloy, nais kong tanungin ang bawat isa. Nai-enjoy ba natin yung ating paglalakbay bilang mga mananampalataya? Amen? O napipilitan ka na lang at gusto mo nang sumuko at bumalik na sa dating buhay? Dapat, anuman yung nararanasan natin, anuman yung mga sitwasyon na meron po tayo, kailangan i-enjoy po natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Paano natin ma-enjoy? Kailangan ipagkatiwala mo ng lubusan ng buhay mo sa Diyos. Huwag kang maging trying hard. Kasi pag nagiging trying hard po tayo sa lahat ng bagay, alam niyo po mga kapatid, hindi natin mararanasan yung lubusang biyaya at sapat-sapat na biyaya ng Diyos sa buhay po natin. No? So, kapatid, kung nagsasawa ka na sa iyong kalalagayan at sa iyong sitwasyon at sa iyong buhay na meron ka ngayon, it's time to move on. Amen? It's time to move on. Yan po yung pag-aaralan po natin sa umaga ito. It's time to move on. Sa buhay po ni Moses, naranasan niya rin po yung isang kalalagayan that he needs to move on. In Deuteronomy chapter 2 verse 3, noong ang mga Israelita ay naglalakbay ng paikot-ikot, pabalik-balik na lang doon sa ilang, ang Diyos muling nangusap sa kanila. At anong sabi dyan? Deuteronomy chapter 2 verse 3, you have made your way around to this hill country or to this valley long enough. Masyado na raw matagal. At anong sabi ng Diyos? Now turn north. Huwag naman puro padiretso. Kung kailangan mong kumanang ka. Kung kailangan mong kumaliwa ka. Sa Tagalog, ano sabi doon? Kayo ay matagal nang nagpapaikot-ikot sa bundok na ito. Pumunta kayo pahilaga. Sino dito yung naranasan na pumunta sa isang bundok o sa isang gubat? No? Nung lalabas na siya sa kagubatan, no, ay hindi siya makalabas-labas. No, hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. Minsan napapansin niya, yung pinanggalingan niya, nandun po rin siya. Pabalik-balik na lang siya. Diba? Naliligaw ka. Marami po sa atin ganito.
ang ating kalalagayan. Sa sobrang pagkalito namin sa mga nangyayari at sitwasyon na meron po tayo ay masyado nang naliligaw. At hindi lamang po tayo naliligaw, minsan tayo ay nangihina na, pinanghinaan na ng loob. Maging sa buhay din po ni Propeta Samuel, ang Diyos din ay nangusap sa kanya. At ito ay patungkol naman kay Haring Saul, nung si Saul ay nireject na ng ating pong Panginoon bilang hari ng bansang Israel. In 1 Samuel chapter 16 verse 1, sabi na, the Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul? Since I have rejected him as a king over Israel. Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his son to be a king." Ito yung panahon na si Haring Saul ay tinanggal na ng ating pong Panginoon bilang hari ng bansang Israel. At dahil sa kalalagayan na yon, dahil po si Propeta Samuel, siya ang itinuturing na propeta ni Haring Saul noong mga panahon na iyon. At may mga pagkakataon na si Haring Saul ay hindi nakikinig sa mga payo ni Propeta Samuel. At dahil sa pagiging matigas ang ulo ni Haring Saul at hindi siya marunong sumunod sa utos ng ating pong Panginoon, siya ay tinanggal sa pagiging hari. At bilang propeta ng Diyos at naglilingkod kay Haring Saul, itong si Propeta Samuel ay nalungkot. At sa kanyang kalungkutan, siya ay nag-mourn. Siya po ay nagdalamhati sa ganoong kalalagayan. At para bagang sa kanyang sobrang pagdadalamhati, hindi na siya makakilos. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Kaya ang Diyos ay nangusap sa kanya at ang sabi ng ating Panginoon, "It's time for you to move on. It's time for you, Prophet Samuel, to stand up and go to a place that I am sending you." So ayaw ng Panginoon na tayo ay manatili sa isang kalalagayan na makakasira sa atin. Amen? Ayaw ng Diyos na ikaw ay manatili sa iyong kalungkutan. Why? Because the Bible says, He will turn our mourning into dancing and our sorrows into joy. Amen? Na yung kalungkutan na meron po tayo ay kanyang papalitan ng kasiyahan at kakalangan. Yung pagdadalamhati na meron tayo ay papalitan niya ng kasiyahan. Dahil ayaw ng Diyos na ikaw ay manatili sa iyong kalungkutan. Ayaw ng Diyos na ikaw ay manatili sa iyong pagdadalamhati. It's now the time for you to move on. It's now the time for you to receive the deliverance of the Lord. Amen? It's now the time for us to move on. And then sabi niya, fill your horn with oil and be on your way. Alam nyo, yung horn of oil dito symbolizes the Holy Spirit. Sa buhay po natin,
Kung gusto nyo na kayo ay mapuno ng kagalakan at hindi kayo ilugmok ng kalungkutan, ng sobrang pagdadalamati dahil sa iyong naranasan sa iyong buhay, kapatid, you need the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang magpupuno sa iyong puso at sa iyong espiritu ng kagalakan. Dahil isa sa bunga ng banal na espiritu na kailangan nating taglayin sa ating pong buhay ay kapayapaan at kagalakan. Amen? Hindi lamang si Moses ang nakaranas ng pangungusap ng Diyos at maging si Propeta Samuel, maging si Haring David. Ito naman ay nangyari sa panahon na namatay ang anak ni Haring David. In 2 Samuel chapter 12, verse 22 to 23, sabi ganon, he answered, while the child was still alive, I fasted and wept. I thought, who knows? The Lord may be gracious to me and let the child live. Noong ang anak kasi po ni Haring David ay nagkakaroon na po ng karamdaman. At nung ito ay namatay na, ang unang ginawa po ni Haring David, siya po ay nag-ayuno at nanalangin. Okay? At sa kanyang pag-aayuno at pananalangin, sinamahan niya ng grabing pagdadalamhati. Grabe yung kanyang iyak. At doon sa kanyang iyak na yun, siya'y nagbabakasakali, baka dahil sa biyaya ng Diyos, ang kanyang anak na namatay ay mabuhay. Di ba tayo, pag tayo ay nawalan ng mahal sa buhay, nagbabakasakali pa rin tayo, nananalangin pa rin tayo na nawa ang Diyos ay maghimala sa Kanya. Pero mga kapatid, dito sa talatang ito ay hindi lamang po pinag-uusapan yung pisikal na kamatayan. Marami sa buhay po natin na maraming mga bagay na ang namatay na. Pati yung mga pangarap natin, paglipas na maraming panahon, dahil hindi ito nangyayari at nagaganap, yung mga pangarap natin yung 10 years ago, 20 years ago, ang lahat ng ito ay namatay na. At tayo ay muling nagbabakasakali, baka muling ito ay magmanifest sa ating mga buhay. Pero anong sabi po ng sumunod na talata? But now that he is dead, why should I, God, on fasting? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me. Nakagano kami ni Rawahay, wala nang mangyayari. So ano ang ginawa niya? Hindi siya nanatiling nagdadalamhati. Sa mga sumunod na talata, makikita po natin na talagang nagbihis si Haring David. Binuhusan niya ang kanyang sarili ng langis. At inayos niya ang kanyang sarili at siya ay nagsimula mag-move on. Amen? Siya ay nagsimulang magpatuloy. Hindi niya hinayaan na yung kanyang kalalagayan ang magpahirap sa kanya at pumigil sa kanya para hindi niya maabot yung dakilang plano ng Diyos sa kanyang pong buhay. Meron din pong pangyayari noong panahon ng tagtuyot at panahon ng famine, ng kagutuman. Merong 4 na merong ketong na nakaranas din po ng ganitong kalagayan.
In 2 Kings chapter 7 verse 3. Sabi dito ng salita ng Diyos, Now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. They said to each other, Why stay here until we die? Parang sinasabi nila, bakit kailangan natin manatili dito hanggang tayo ay namatay? Alam niyo sa mga sumunod na talata, sinabi pa nga nila, kung tayo ay pupunta sa lungsod, kung hindi tayo doon mabubuhay, kahit tayo mamatay, tayo pa rin ay aalis sa lugar na ito. Kung tayo man ay gagawa ng hindi maganda ng ating mga kaaway, pag tayo ay pumunta doon sa lugar na iyon kung saan meron pagkain, di bali na, kesa mamatay tayo na mananatili sa lugar na ito. Anong ibig sabihin ng salita ng Diyos dito sa talatang ito? Sinasabi niya na huwag niyong hayaan na yung kalalagayan niyo ay maging dahilan para kayo ay mamatay. Dahil ayaw ng ating Panginoon na tayo ay manatili sa isang lugar na tayo ay mahihirapan. Alam niyo po, yung mga Israelita nung sila ay nasa Ehipto, sila ay alipin ni Paraon. Alam niyo po, ilang taon silang nananalangin sa Panginoon na sila ay aalis sa lugar na iyon. Pero alam niyo, dahil mahal na mahal sila ng Panginoon, kahit umabot ng ilang taon ang kanilang pagkakaalipin, ang Diyos, dahil ayaw ng Panginoon na sila ay manatili sa lugar na iyon, doon sa lugar na pagkakaalipin, sila ay inalis na natin ng Panginoon. Amen? Sila ay inalis. Pero nung sila ay inalis ng ating Panginoon, you need to move on. Pero alam niyo po, marami sa kanila hindi nakarating sa lupang ipinangako ng ating pong Panginoon. When they heard the voice of God and God said to them, get out from Egypt through the leadership of Moses, so sumunod sila. Pero along the way ng kanilang paglalakbay, hindi nila makalimutan yung kanilang buhay doon sa loob ng Ehipto. Yung isipan nila laging nakatuon doon. Lalo-lalo na nung nakikita nila na ang kanilang pagkain araw-araw ay mana. God wants them to move on, pero along the way, gusto nilang bumalik doon sa Ehipto. At sabi nila, mas mabuti pa doon sa lugar na yon. Nakakain namin ang gusto namin, yun ang problema. Gusto natin na yung buhay natin na pinagkatiwala natin sa ating pong Panginoon, gusto natin tayo po ang masusunod. Kapatid, pag ipinagkatiwala na natin ang buhay natin sa Diyos, kailangan matuto tayong sumunod kung ano ang nais at gusto ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil ang Diyos, alam niya ang simula, ang gitna at dulo ng ating pong buhay. Alam niya kung anong mainam, kung anong maganda para sa atin. Amen? Because He holds our future. At ang buhay natin, ang kinabukasan natin sa kamay ng ating Panginoon ay siguradong mainam, siguradong maganda, siguradong tagumpay ang buhay natin sa ating pong Panginoon. Amen? Tayo nga, kahit sino man isa sa atin, hindi natin alam kung ano ang kinabukasan natin. Kahit tayo meron ng pamilya, hindi natin alam kung anong buhay meron tayo 10 years from now, 5 years from now, hindi natin alam. But God knows kung ano yung maganda, mainam sa bawat isa sa atin. Kapatid,
Kung ikaw ay pinapahirapan sa isang kalalagayan, sa isang sitwasyon, nakagaya ka ng mga Israelita, naglalakbay ka na, pero along the way, ang naiisip mo pa rin ay yung buhay nung nakaraan. Ang buhay nung 10 years ago. Yung kalalagayan mo 5 years ago. Kapatid, it's now the time for all of us to move on. Continue to move on. Amen? Huwag tayong titigil. Huwag nating hayaan na ma-distract po tayo ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Huwag nating hayaan yung sinasabi ng ibang mga tao ang maging dahilan para mabalang ang ating pagpapatuloy. It's time to move on. At alam nyo, pag ang Diyos ang kumilos, mabilis. Kaya marami sa atin naiiwan. Kasi hindi tayo handa. Hindi tayo ready. Pag ang Diyos ay kumilos at mayroong gustong gawin sa ating mga buhay, minsan hindi tayo handa. In Exodus chapter 12, verse 11, ito ay mga pangungusap ng ating pong Panginoon during the Lord's Passover. Sabi ka lang, this is how you are to eat with your cloak. With your cloak tucked into your belt, your sandals on your feet, and your staff in your hand. Eat in a hurry. It is the Lord's Passover. Anong gustong sabihin ng ating pong Panginoon dito? Merong instruction ng Diyos sa kanila. During the Passover, ang instruction ng Diyos sa kanila, ganito kayo dapat kumain. Huwag mabagal. Habang kumakain, parang sinasabi, habang kumakain kayo, huwag kayong magchismisan. Huwag kayong palingalinga. Pag kayo ay kumain, sabi ka noon, ang inyong damit ay inyong itakin, sabi ka noon. At dapat ang inyong mga sinturon ay nakakabit. Ang inyong mga sandalyas ay kailangan nakasuot sa inyong mga paa. At yung tungkod ay kailangan na sa inyong mga kamay. Para mga sundalo na nasa gera, habang nakabantay, nagmamasid, kung meron mga parating na mga kaaway at kailangan na kumain, kapatid, siya ay kumakain pero siya ay nakamasid. Ready siya lagi, handa siya lagi. Sabi nga nun, eat in a hurry. Huwag daw masyadong mabagal. Bakit? Kasi pag ang Diyos ay merong gagawin sa ating pong mga buhay, mabilis po yan. Pag ang Diyos ay merong gagawin pagbabago sa ating pong buhay, mabilis po yan. So anong dapat natin gawin para makasabay po tayo sa gagawing pagkilos ng Diyos sa ating pong mga buhay? Hindi tayo maiiwanan. Sino dito yung naranasan na dahil sa sobrang bagal mong gumising, alam mo naman na 3:00 ang alis ng baliwan doon sa 7-Eleven.
gumising ka ng alas 3 at lumakad ka papunta sa 7-Eleven ng 3:30. Anong i-expect mo? Maiiwan ka. At anong mararanasan mo? Pagdating mo doon, wala na si Baliwan. Malungkot ka. Amen? Madi-discourage ka, maiinis ka, magagalit ka. Baka umaya, aawain mo pa yung kasama mo. Bakit hindi mo ako ginising? Ganon din po sa ating Panginoon. Merong pagkilos na gagawin ng Diyos sa buhay natin, pero kailangan huwag tayong babagal-bagal. Kasi pag kumilos ang Panginoon, pag sinabi niya, go, we need to go. Amen? Pag sinabi niya, you need to do this, we need to do that. Bakit? Kasi may iwanan po tayo. Alam niyo, ang panahon, maging ang panahon ngayon, ang teknolohiya ang bilis. Meron ang pag-aaral. Baka 10 years from now, mas marami ng mga sasakyan na de-electric. Baka yung mga sasakyan natin ay hindi na ganong pansinin. Yung cellphone na nga lang, ang bilis ng pagbabago, di ba? Ang pagpapalit ng mga brand, ng model, mabilis. So, anong dapat natin gawin para hindi po tayo maiwanan at makasunod tayo sa anumang kilos na gagawin ng Diyos sa buhay po natin? Prepare yourself. Una, we need to prepare ourselves. So, paano natin ipiprepare yung ating mga sarili? Kung hindi tayo naka-in-tune sa ating pong Panginoon, kung hindi tayo naka-in-tune sa kalooban ng Diyos, at hindi natin binibigyan ng pansin at talaga ang kanyang mga salita, how we are going to prepare ourselves. So we need to prepare ourselves. Expect God to move and be ready for a journey of victory and miracle. Amen? Gusto niyo ba na sa ating paglalakbay, habang kasama natin ang Diyos sa ating paglalakbay, gusto ba natin na maranasan yung paglalakbay natin ay may kasamang tagumpay at himala? Amen? Alam nyo, isa sa mga nagbibigay sa atin ng kadahilanan bakit tayo nagiging excited lagi sa ating pagsunod at sa ating pong buhay bilang mananampalataya kasi nakakaranas tayo ng katagumpayan. Pero pag puro talunan tayo, sigurado hindi mo mai-enjoy ang buhay mo at ang iyong paglalakbay bilang mananampalataya. Lalo-lalo na kung nakakaranas tayo ng himala. Amen? Mga kapatid, as we prepare ourselves, be ready that in our journey, we need to expect God to do wonderful victory and miracles sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mga buhay. Pangalawa, not only that we are going to prepare ourselves, but we need to put our shoes back on. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Isuot nyo ang inyong mga sandalyas. Huwag nating hayaan na yung mga sapatos natin, yung mga sandalyas natin ay hindi nakakabit sa ating pong mga paa. Dahil yun ang magbibigay sa atin ng proteksyon sa ating pong paglalakbay. Pangatlo, there is victory in our future. There is victory in our future. Yes, trial and different kinds of situation na meron po tayo sa ating mga buhay. May mga naranasan po tayo, pero ito ang tandaan po natin.
anumang pagsubok at anumang mga pangit na kalalagayan na meron ka, ay dumating na ang kanyang katapusan. Has now come to an end. Amen? Naniniwala ho ba kayo na maging yung kalalagayan po natin ay hindi permanente? Na naniniwala tayo na dumating na yung panahon na tinakda ng ating Panginoon na yung kalalagayan natin yan na ayaw natin, pangit na kalalagayan at sitwasyon ay matatapos na. Amen? Merong katapusan. Ano bang kalalagayan meron ka? Ano ba yung sitwasyon na meron ka? Kapatid, matatapos ang lahat ng bagay niya. Because there is victory in your future. Ang buhay mo ay hindi kung anong buhay mo ngayon. Ulitin ko. Ang tunay na buhay natin ay hindi kung anong kalalagayan mo ngayon. Okay? Kasi yung buhay na meron ka ay higit na mas mainam ang buhay na inihanda ng Diyos sa iyong hinaharap. Alam niyo po, yun po ang nagbibigay sa amin ng excitement. Bakit hindi kami nagsasawa na maglingkod sa Diyos? Na kahit na may mga pagsubok at problema, ay nakakangiti kami, nakakapagpuri kami sa ating Panginoon, sa Diyos na aming pinaglilingkuran. Dapat ganun din po tayo. Bakit? Kasi alam namin, kasiguraduhan kami na ang mas mainam na buhay ay hindi yung buhay na meron kami ngayon, kundi yung buhay sa hinaharap. Amen? Kasi pag ganoon, yung mindset po natin, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Kung ganoon yung mindset po natin, hindi tayo madi-discourage. Hindi tayo panghina ng loob. Amen. Kasi alam mo na yung kalalagayan mo ngayon ay may katapusan at hindi ito yung final na buhay mo dahil hindi pa natutupad yung plano ng Diyos sa buhay mo. So we need to put on our shoes or our sandals and to put our staff, yung ating mga tungkod, as a symbol of our authority, as a child of God, in expectation, in singing, shouting with praise unto the Lord. Ito ang maganda. Makinig po tayong mabuti. Alam ko po, anumang level ng ating pananampalataya, merong panahon sa buhay po natin na meron tayong pagdaraanan na magbibigay sa atin ng kalungkutan, kapigatian, magbibigay sa atin ng takot. Pero kapatid, if you know how to hold on to the authority that you have, and what authority is that? The authority and the truth that you are a child of God, that you are the sons and daughters of God, na pag alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, alam mo na hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. If you know that kind of truth, that kind of authority, in the midst of trials and difficulties, you can sing song unto the Lord, and you can praise God and worship Him. Amen? Na tayo ay magpupuri sa Kanya, tayo ay sasamba sa Kanya, because we know the truth, and we know that we have the authority, that we are the child of God.
Pang-apat, there is more to your story. Anong ibig sabihin niya, Pastor? Why there is more to your story? Ang kwento ng buhay mo ay hindi natatapos sa kwento na meron kayo. Habang nabubuhay tayo at habang tayo ay patuloy na lalakad sa kalooban ng Panginoon hanggang maabot natin yung dakilang plano ng Diyos sa ating mga buhay, hindi natatapos ang kwento na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? At ang kwento na gagawin ng Diyos sa buhay natin ay hindi puro malungkot. Kasi ang plano ng Diyos sa atin ay isang buhay na kaayaya, buhay na ganap, at buhay na kasiyasiya. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Amen? Our story. Ang kwento ng buhay natin. Sa tingin mo malungkot ngayon, kapatid, hindi yan ang tunay na kwento ng buhay mo. Dahil hindi pa tapos ang Diyos. Ang maaalala natin pag tayo patuloy na magtitiwala sa Diyos ay ang magandang kwento ng buhay natin. Kasi sa bawat kwento ng buhay natin, hindi tayo ang bida. Ang bida ay ang Diyos dahil siya ang gumagawa ng kwento ng ating buhay. Amen? Kahit marami tayong kapagpakaan, kahit minsan sumusubay tayo sa Diyos, pero hindi yung ginawa mong kwento ang mananaig, kundi yung kwento na iginawa at gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Tignan niyo po, bilang panghuli, bago tayo mananalaman, kailangan po kung tapusin ng maaga kasi mayroon pong youth service mamayang hapon. Acts chapter 12 verse 8. Acts chapter 12 verse 8. Ito ay kwento ng buhay ni Pablo. Sabi nga doon, kwento ng buhay ni Pablo nung siya ay nandoon sa kanyang mansyon. Alam niyo ang kanyang mansyon, ano? Kulungan. Sabi niya, then the angel told him, get dressed and put on your sandals. And he did. Now put on your coat and follow me. The angel ordered him. Ang Diyos ay nangusap sa kanya. Anong pag-uusap ng anghel ng Diyos? Siya ay magdamit. Isuot niya ang kanyang sandalyas. At isuot niya yung kanyang balabal at sumunod. Okay? So, God is telling Paul to be ready to move on. Amen? Huwag kang manatili sa kulungan na yan. Hindi yan ang tunay na lugar para sa iyo. Amen? Hallelujah! Ano man yung mga kulungan na nagpapahirap sa iyo, kapatid, hindi yan ang permanenteng lugar na para sa iyo. Ikaw man ay nakakulong sa iba't ibang klase ng mga bisyo. Ikaw man ay nakakulong sa anumang klase ng pag-uugali na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Ikaw man ay nakakulong sa kahirapan, sa sakit at karamdaman. Kapatid, hindi yan ang tunay na lugar para sa iyo. Ang nais ng Diyos, lumabas ka dyan. Try to move on. Isaiah chapter 51 verse 11-12. Before we pray. Hallelujah. Listen for this word.
And the redeemed of the Lord will return and come to Zion. And how they're going to come back to Zion? To those who are redeemed by God. Sino yung mga tinubos ng ating Panginoon? Pakita sa kamay. Hallelujah. We are redeemed by the blood of the Lamb. Amen? And the Word of God says, and the redeemed of the Lord will return and come to Zion. And how they are going to return? And how they are going to move? They are going to move with sorrow? No. They are going to move with complaint and murmuring? No. Amen? They are going to move with fear and unbelief? No. But the Word of God says they will return and come back to Zion with joyful shouting. Hallelujah. With joyful shouting, and everlasting joy will be on their hands. Hallelujah. They will obtain gladness and joy, and sorrow and sighing will flee away. Hallelujah. Ganyan tayo ngayon lalapit sa ating Panginoon. We will come back to God and we will move on with shouting, with praise, with singing, with thanksgiving in our heart, full of joy, full of gladness. At habang ginagawa natin, sabi ng salita ng Diyos, every sorrow, every disappointment, every discouragement will be flee in the name of Jesus. Amen? Tayo manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Open your mouth, worship Him. Oh, Rabababayende. Shikarabababa Sakarababayanda. Oh, hallelujah. Oh, Rabashikarababayende. Hallelujah. Lord, as you're redeemed, oh God, bilang mga tinubos mo, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo na punong-puno ng pagpupuri, punong-puno ng pagsamba. Lord, punong-puno ang aming mga puso ng kagalakan, ng pasasalamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, na while we are dancing, shouting, singing song unto you, Lord, declaring that you are good, that you are faithful, that you are awesome. Oh God, Lord, every sorrows, every disappointment, every discouragement that we have, even fear, even sickness, even, Lord, poverty, ang lahat ng ito, O Diyos, ay aalis sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito ay mawawala sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Lord, we declare that Word, Lord, will manifest in our lives. Lord, we declare that words, oh God, will manifest in our situation, Lord. Hallelujah! Thank you, Lord. We worship you. We magnify your name, O God. Salamat po. Salamat po sa buhay ng iyong mga anak. Natunay nga po, Panginoon, ikaw lamang ang nakakabatid at nakakalam, Lord, kung paano na sila nahihirapan. At marami sa kanila, O Diyos, ay gusto na nilang makalaya. Ayaw na nilang manatili sa ganoong kalalagayan na paulit-ulit na lamang na nangyayari, O God, sa kanilang mga buhay. Father God, I ask your grace. I ask your power. Lord, in the name of your Son Jesus, I break the
be broken in the name of Jesus. And I release the spirit of prosperity, abundancy, O God, upon their life, na ang iyong mga anak ng Diyos ay mararanasan ng kasaganan. Hindi na sila magkukulang, Panginoon. Yung mga nasa talikala ng mga bisyo na nagpapahirap sa kanila, O Diyos, at naapektuhan ang kanilang kalusugan, in the name of Jesus, Lord, I break every vices, O God, in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. Lahat ng talikala ay aking sinisira at winawasak sa pangalan ni Jesus. Yung iba naman, Panginoon, ay nasa talikala ng mga masasamang mga pag-uugali. Lord, sa pangalan ni Jesus, aming sinisira ang lahat ng ito in the name of Jesus. Kawalang pananampalataya to those who are in prison of fear. Lord, in the name of Jesus, release them, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, I release the spirit of deliverance upon your people right now, in Jesus' name. Receive your deliverance. Receive your healing. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, Diyos, punuin mo ang aming mga puso ng espiritu ng kagalakan. Hallelujah. Oh! Let the joy of the Lord is our strength. Oh, thank you, Jesus. Hayaan mo rin, Panginoon, na ang kapayapaan na nagmumula sa iyo ang kanilang maranasan. That the peace of God that surpasses all understanding will guard their hearts and their mind. Hallelujah. Receive the peace of God. Salamat po, Panginoon. And also right now, I declare sa kanilang mga buhay that Jesus is our great shepherd, that in Him we will not lack anything. Hindi kami magkukulang, Panginoon. Oh, because Jesus, you are our Jehovah Jireh, our provider. You, Jesus, is our El Shaddai, the God who is more than enough. Hindi kami magkukulang. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, God. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila. Dahil sa umagang ito, Diyos, meron ka nang ginawa sa aming mga buhay. Meron ka nang ginawa sa aming sitwasyon. Meron ka nang ginawa sa aming kalusugan. Meron ka nang ginawa, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang kalakasan natin, Panginoon. Thank you, Jesus. Sabihin mo sa